Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Pasintabi po sa mga nag-aagahan nating mga kapatid dyan. Perwisyo, lalong-lalo na tuwing tag-init, ang makati at mabilis dumaming kuto. Ano nga ba talaga ang solusyon dito? Alamin po natin yan kasama ang ating fresh from Korea, resident morning doctor, Doc Richard Gadiaza. Good morning, Opa! Ay, Doc pala. Good morning, Mami Dims. Welcome back din sa'yo, Mami Dims. Thank And good morning din po sa ating mga kapatid. Naku, Mami Dims, tama ka sa sinabi mo. Perwisyo talaga ang dulot ng kuto na yan. Kasi bukod sa irritation, madali pa itong mapasa sa ibang tao. Pero bago natin pag-usapan yan, Mami Dims, mga kapatid, panoorin muna natin to. Tuwing tag-init, usong-uso ang bisita sa mga anit. Ganito raw ang problema ni Danica. Sa edad na 34, hindi pa rin daw siya nilulubayan ng mga kuto. Mula nung dalaga ako, nagkaroon ako ng kuto ng 19 years old ako. Pati raw mga anak ni Danica, mayroon ding kuto. May mga hakbang naman daw na ginagawa si Danica tungkol dito. Nawawala ang kuto ko pag naliligo ako araw-araw. Pero bumabalik din kasi yung mga katabi kong mga anak ko po may mga kuto. Ang kuto ay maliliit na insektong nabubuhay sa anit ng tao sa pamamagitan ng pagsipsip nito ng ating dugo. Ilan sa mga sanhi ng pagkakaroon ng kuto ay ang direktang kontak sa mayroon nito. Paggamit sa personal na gamit ng taong may kuto o kaya naman ay pakikihalubilo sa maraming tao. Bukod sa discomfort at matinding pangangati, maaari ding magdulot ng sugat o galos sa anit at scalp infections ang kuto. At kung hindi maagapan, maaaring maapektuhan ang overall well-being ng isang taong may kuto. Pwede rin siyang magkaroon ng pamamaga sa kanyang lymph nodes. At syempre, kakalat ang kuto sa mga taong nakakasalamuhan niya. Simple lang ang pagtugon sa kuto. Gumamit ng anti-lice shampoo o permethrin. Epektibo rin ang neat comb o suyod. Importante ang pagiging consistent para mawala agad ang perwisyong dulot ng kuto. Maaari ding gumamit ng supporting remedy para sa kuto, gaya ng coconut oil, tea tree oil, at olive oil. Pero tandaan na hindi ito kasing bisa ng gamot. Para naman maiwasan ang pagkakaroon ng kuto, simple lang ang aking balik-alindog tips. Una, iwasang manghiram ng personal na gamit ng ibang tao kagaya ng suklay, tuwalya, sombrero, at iba pa. Pangalawa, linising mabuti ang ating personal items at panatilihin ang proper personal hygiene. Pinapanood ko pa lang, Dok, parang napapakamot na ako, di ba? Kasi lalong-lalo na ngayon mainit. Tapos Yes. katulad nung sinasabi kanina, papasok ka na sa eskwela, so hindi mo maiwasan na mga bata magkakadikitan at paano kung isa sa kanila may kuto. Pero ito, gusto muna nating isa-isahin ito. I-breakdown natin, Doc. Bakit ba nagkakaroon ng kuto ang isang tao? Ayan, marami talagang dahilan ng pagkakaroon ng kuto, Mami Dims. Unang-una, direct contact sa taong may kuto. Okay. Nakakahawa kasi talaga siya. Pangalawa, yung paghiram ng personal na gamit ng ibang taong may kuto, kagaya ng suklay, sombrero. Towel din ba, Towel, Doc? pwede din, Mami Dims. At saka pangatlo, yung pakikihalubilo sa maraming tao. Oo nga. Kasi pag inisip mo rin, no, pagka ikaw, maraming tao, tapos sa atin pa man din, sa trabaho natin, nagbebeso tayo. Totoo di yan, ba? yes. Or minsan, yung parang form of endearment, hihilig ka. Pwedeng transfer pala ang mga Lilipat kuto. na yan. Oo. Ano ba ang epekto ng kuto sa balat natin, Doc, at anit ng isang taong meron nito? Ayan, so ang epekto niya, unang-una, Mami Dims, meron dyan discomfort at mga komplikasyon sa balat. Pangalawa, matinding pangangati. Ay, napakakati niyan. Yes, sobrang Oo. kati talaga niyan. At syempre, kapag makati, ang tendency, kakamutin niya ng bata o kaya yung may kuto. So magkakaroon siya ng sugat o kaya galos sa anit. Tapos mayat-maya, magkakaroon na yan ng mga scalp infections. Tsaka panglima yung pagkairita at tsaka pamumula ng balat.
Dok, mas madali bang kapitan ng kuto ang mga bata kesa matatanda? Kasi tayo, we would always say, naku, alam mo, nung bata tayo, nagkaroon tayo ng kuto. Is it safe to say na ang mga bata mas prone? Ayan, so in essence, yes, totoo yan, Mami Dim. So meron din mga malinaw na dahilan kung bakit ito nangyayari. Unang-una, meron silang mas malapit na physical contact. Siyempre kapag naglalaro sila, di ba, ganyan-ganyan. At saka madalas kasi silang manghiram ng personal na gamit ng ibang tao. So, kunwari ako, hihiram ako ng suklay sa'yo, gagamitin ko, ayan, may kuto na ako, mayat-maya. Tama. Sila kasi yung medyo, kumbaga, wala pa masyadong muwang sa buhay. Kaya okay pa. Ay, sige, gamitin ko lang to, hiramin ko lang Yes, to. totoo yan. Tapos pag naglalaro pa sa arawan, di ba? Ano ba yung mga posibleng epekto, Dok, kung hindi agad magagamot ang kuto? Ayan, so maaaring lumala yung kondisyon at saka pwedeng maapektuhan ang overall well-being ng isang tao. Kasi minsan nahihiya sila na may kuto sila. Oo. Kasi yun Tapos, pa man din kuto, di ba, Dok? Parang bigla-biglang lumalabas yan. Oo, mapapansin nila parang habang bigla. magkausap kayo, parang may biglang lumalabas na mga maliliit na mga kuto-kuto. Oo. At saka parang pag kinakamot mo kasi mako-conscious ka talaga. At saka syempre kapag may infection, pwedeng magkaroon ng pamamaga ng lymph nodes. Ano bang lymph nodes? Lymph nodes yung mga kulani. Dito, Makita, parang yes, nagkakaroon ng oo. mga bukol-bukol na maliit. Totoo Pwede yan. pala yun, Dok, no? Oo, Okay. pag may infection, Mami Dims. At saka syempre, makakalat mo pa yan sa ibang tao. Di ba nakakahiya din minsan? Totoo yun. Parang feeling ko nga, yung pagkakaroon ng kuto talaga, isa sa mga bagay na parang ayaw mong magkaroon because nakakababa ng self-esteem. Totoo yan, Mami Dims. Dok, ano ba yung mabisang paraan para gamutin ang kuto? Ayan, so meron tayong mga paraan para gamutin ang kuto. Unang-una, gumamit ng anti-lice shampoo o yung tinatawag nating permethrin shampoo. Okay. So yung permethrin shampoo, Mami Dims, 1% lang siya. Pwede siyang mabili doon sa mga suki nating drugstore. Kahit walang reseta ng doktor, pwede natin. Over the yan. counter. Over the counters. Pero ang paggamit nito, Mami Dims, hindi siya araw-araw. So kunwari, Kasi sobrang tapang. sobrang tapang niya, pwede ma-irritate yung anit. So, pwede kang gumamit ngayon. Ang susunod na paggamit mo na is after 7 to 10 days. Okay. Ayan, mga kapatid, narinig nyo yan. After 7 to 10 days, bago yung pagkatapos ng unang Pagkatapos ng gamit. una, huwag Okay. pong araw-arawin. Hindi po ito maganda. At saka pwede tayong gumamit ng knit comb o yung suyod na tinatawag natin pag nagsusuklay tayo. Ito yung kulay red, naalala niyo? Yes, Doc. Ito, Doc, meron bang mga home remedies or natural na pwedeng gamitin sa paggamot ng kuto? Kasi katulad kanina, yung sinasabi mo nga, meron yun mga chemical, di ba? Ayan, meron tayong mga home remedies, Mami Dims. Pero, syempre, iba pa rin pag totoong gamot talaga. correct. So yung mga home remedies natin, pwede yung coconut oil, pwede yung tea tree oil, pwede din yung olive oil. Sinasabi kasi ng iba na pwedeng makatulong ito para mamatay yung kuto. Oo, pero paalala lang ha, mga supporting remedies lamang ito, hindi siya primary treatment. Meaning, Doc, hindi siya talaga nakakagamot. Kung medyo sensitive lang yung balat mo, ito yung mga pwede mong gawin. alternatives, yes. Paano maiwasan ba ang pagkakaroon or pagkalat ng kuto sa pamilya, lalong-lalo na sa mga bata? Ayan, so meron tayong tips, Mami Dim. So una-una mga kapatid, iwasan po nating manghiram ng personal na gamit ng ibang tao, kagaya ng suklay, tuwalya, sombrero at iba pa. Linisin po nating mabuti ang ating personal items at panatilihin natin ang proper personal hygiene. Ganda. Dok, totoo ba daw na epektibo ang paglagay ng gaas para mawala ng kuto? Kasi isa ito sa mga myths na laging sinasabi, di ba? Na, maglagay ka ng gaas dun sa ano mo para matanggal yung kuto. Huwag nyo na pong gawin yan. Kasi kapag maglagay kayo ng gaas sa inyong buhok o kaya sa inyong anit, baka ma-irritate pa ito. Oo. At Tsaka baka mag-liyab ka. Yun na nga, flammable Oo. yun, di ba, Dok? So hindi siya safe. Doon na lang tayo sa mga nirecommend natin. Permethrin na shampoo. Permethrin shampoo, 1%. Oo, 1% Pwede niyang only. bilhin over the counter. Over the counter. And then the non-primary or secondary remedies ay mga olive Coconut oil, oil, yes, tea tree oil, Coconut oil. Ayan. Yan. Nako, yan po mga kapatid ha. Lalong-lalo ngayon, mainit ang panahon. Naku, sigurado ako talagang nag-iigting ang mga kuto ngayon ng mga bata, lalong-lalo na sa daan. Kaya Sure ball let's yan. make sure po na maging maingat tayo dahil sobra talagang katinyan. Totoo yan. Doc, maraming salamat sa dala mong kaalaman ngayong araw na ito. Talaga namang marami kaming natutunan sa iyo. At syempre, Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.